Okay, so maaaring ilan po sa inyo ay interested sa aming product dito sa insurance plan. Pero baka malabo pa po sa inyo even if I have sent you emails and some details about our product. I'm here to discuss with you para po mas malino sa inyo. So ano po ba yung product na ino-offer namin? Ang aming product ay tinatawag na InsuraVest. Okay? Ito po ay InsuraVest. Insurance with investment or tinatawag nating variable unit link. So, insurance po siya. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang breadwinner, ito po ay isang illustration, no? Kung ikaw ang nagpo-provide sa family at mawala ka, ano ang mangyayari sa family mo kapag kinuha ka ni Lord? Knock on wood, di ba? Tama ba? Mahihirapan sila financially, mahirapan sila makabangon. And with insurance, magpo-provide po ang company namin, ProLife UK, ng cash assistance para po mabuhay sila or kaya nilang mag-survive for the next 5 to 10 years. Yan po ang gamit talaga ng product nito ino-offer namin, InsuraVest or PUL. So, maliban po dyan sa death, meron din tayong tinatawag na disability. Okay, ito po yung mga, let's say, nagka-accident at bigla tayong na-disable. Ano po ba ang nangyayari pag na-disable? Nauubos ang savings kasi ginagamit pang paggamot. Nawawalan din ng trabaho kasi, tama ba? Kaya mo pa ba magtrabaho kung ikaw ay disabled? Baka hindi mo na kayang gawin yung dati mong ginagawa. And dahil wala ka ng trabaho, wala ka na rin income. Okay? And let's say wala ka namang mga anak, walang umaasa sa'yo, baka mabaliktad, ikaw na ang umasa sa family mo. Kasi dahil wala ka ng trabaho, wala ka ng savings, wala ka na ding income, baka ikaw na ang maging burden or pabigat sa family mo. Ayaw natin yon. Kaya ito pong InsuraVest ay magpo-provide din ng cash para matulungan po kayong mag-survive just in case magkaroon ng disability. Maliban po sa disability, meron tayong um, sickness, no? Ito po yung critical illness na tinatawag. So, magkano po ba magkasakit sa Pilipinas? May idea po ba kayo? So, ito yan. According sa studies, 1.8 million sa strokes, lung cancer, 2.78 million, breast cancer, 400K, dialysis, 400K per year, heart attack, 978K. So, parang kung ito ay i-average natin, around 1 million. Ang tanong po, pag po ba kayo ay magkasakit, saan kayo kukuha ng panggastos? Paano na yung pampagamot nyo? Kung may ipon ka, syerte, magagamit mo yung ipon mo. Pero paano kung nagtrabaho ka ng 10 years, lahat ng ipon mo mapupunta lang sa ospital? Ayaw, gusto mo ba nun? Sinong may gusto na maubos ang savings para lang magpagamot? Or kung wala ka pong savings, baka magbenta ka ng bahay, motor, kotse, sasakyan, mga ari-arian mo. Kung meron kang mga investment, let's say meron kang MP2, meron kang stocks, may crypto ka, dami ngayong mga investment, no? Papayag ka ba na ipo-pull out mo yan lahat, ililiquidate mo para lang sa papagamot? So ito po ay totoong nangyayari. O kaya uutang ka kung wala kang savings, properties, investments, uutang ka. Hingi ka sa kamag-anak, hingi ka ng donation, pila ka sa PCSO, 'di ba? Sa mga magpo-post ka sa Facebook at manghihingi ka ng donation. Ganito po ang nangyayari kapag walang insurance. Sana po malinaw sa inyo muna kung ano yung product na ino-offer namin. It's insurance na magagamit mo for sickness, disability, or sudden death para may magagamit ng iyong family. Para naman dun sa investment, kasi sabi ko kanina, insurance with investment siya, no? So, yung investment component, ito po yan. Bakit ko pinapakita to? Kasi kung sa bangko lang po tayo mag-iipon, tama ba? Maliit ang interest, no? Actually, lumiliit pa yan eh. Ito ay as of 2020, yung 0.125%. Hindi ko nang alam ngayon, baka mas mababa pa. Ibig sabihin po, kung nag-iipon ka sa bangko, okay yan, good yan, pero ang interest mababa. Bakit? Important na nag-i-invest kasi po ang pera natin lumiliit ang halaga. Ito po ang isang example sa isang grocery basket. 1995, 2015, so ilang years yan. After 20 years, halos wala pa sa kalahati yung maiiwan sa grocery basket mo sa isang 500 pesos. Ngayon, baka 2020, ano na ngayon, 2025. So 10 years, baka isa na lang yung laman ng basket na to. Yan po ang mangyayari kapag hindi natin ini-invest yung savings natin. Yung pera natin, bumababa yung halaga. Ito yung isa pa example sa Jollibee. Ayan no, Jollibee, lumiliit ang burger o kaya naman. So dati 295 lang, ngayon
33 na. Either lumiliit ang burger or nagmamahal yung burger, no? 295 after 44 years, 33 pesos na. Almost times 10 ang tinaas ng presyo. So imagine mo kung ikaw ay magre-retire, let's say 30 years old ka ngayon, magre-retire ka after 30 years. Imagine mo na lang magkano na yung 100 pesos. Equivalent siya sa 1,000. Ibig sabihin, yung nabibili ngayon, let's say, mag-Starbucks ka 100 ngayon. Baka after 30 years, 1,000 na yun, yung isang cup ng Starbucks. Ganun po ang tinatawag nating inflation kapag hindi po tayo naka-invest. So with Insuravest, with our product, instead na nasa bangko lang ang savings mo, you have insurance, which is pag may nangyari, hindi mo i-withdraw yung savings mo. Tapos meron ka pang investment. Dual siya. May savings ka na, may insurance ka na, meron ka pang investment. Okay? And hindi magagalaw yung pera mo sa bangko. So ito po ay isang sample proposal. Marami sa inyo ang nakasend, naka-receive at sinendan ko ng sample proposal. Depende po sa budget. So para lang po maintindihan nyo ng mabilis, 3,000 per month at 5,000 per month. Syempre po, pag mas malaki po ang iniipon nyo per month, mas malaki din ang magiging insurance. So example, sa 5,000 per month, 4 million ang makukuha ng family mo pag mawala ka. 1 million kapag ikaw ay na-disable, sa'yo ito mapupunta. Pag nagkasakit ka, 2 million ang magagamit mo. Hindi ka lang makakagastos para sa pampagamot, meron ka ring magagamit pag habang ikaw ay nagpapagaling. Kasi hindi naman titigil ang gastusin kapag nagpapagaling ka. And 1 million kapag permanently disabled. Ito yung mga nababaldado. Ngayon, kung hindi mo kaya yung 5,000, 3,000, okay din naman. So, mas mababa lang yung benefits, 2.5 million para sa family mo. Critical illness, disability, at permanent disability, 1 million. Ngayon, kung hindi mo kaya yung 3,000, pwede rin siya sa 2,500 or 2,083. Kaso nga, yun lang, ang mangyayari habang lumiliit po yung savings nyo per month, lumiliit din po yung benefits. Okay? So, ito pong benefits na to ay guaranteed. Ibig sabihin, let's say, kumuha ka ngayon ng insurance, kinabukasan may nangyari sa'yo, kinuha ka ni Lord, mapupunta agad to sa family mo. Ngayon, kung nagkasakit ka after 3 months pa, o after 3 months na-diagnose ka ng cancer, ito yan, magagamit mo. Kahit 3 buwan ka pala nagbabayad. Ganun po ang insurance. Ibig sabihin, pagkakuha mo at na-approve ka, insured ka na kaagad. Ngayon, what if wala naman nangyari sa'yo? Love ka ni Lord, no? Wala nangyari sa'yo. Meron kang savings, investment, which is magagamit mo at pwede mo tong i-withdraw. Ito pong nandito. Let's say after 10 years, minimum kasi nito 10 years, no? After 10 years, pwede ring after 15 years. Depende kailan mo ba gustong tumigil, kailan mo ba gustong mag-retire. Or kung gusto mo, ipang tuition mo sa anak mo, pang business mo, gusto mo mag-travel, depende po sa'yo. Minimum po ng aming hulog ay 10 years. So ito pong investment ay hindi guaranteed kasi po, depende po sa performance ng stocks. Okay? So, yung mga critical illness na covered, ito po yan, heart attack, cancer, stroke, organ transplant, lung disease, liver failure. Okay? At meron tayong personal accident, ito po yan. Any body part na mawala, maputol, o hindi na natin magamit, yan po yung coverage siya, disability. Ngayon, baka meron kayong mga tanong, no? So, ito po yung kadalasan tanong ng mga clients ko, gaano katagal to babayaran? So, minimum 10 years. After 10 years, pwede po kayong tumigil, pwede nyo ituloy, pwede ring mag-withdraw. So, flexible po ang plan na to. Bakit minimum 10 years? Kasi po, habang mas matagal kayo nag-iipon, mas lumalaki yung savings nyo. After 10 years, pwede nyo itigil, pwede nyo ring i-withdraw, pwede nyo ring ituloy. Okay? Paano pag gusto mong tumigil maghulog? O kaya, 2 years pa lang, nagbabayad, bigla ka nawala ng trabaho, no? So, kung less than 2 years po at bigla kang tumigil, 3 months kang hindi nakahulog, makakancel yung benefits. Pero po, if kunyari 2 years ka na naguhulog, na biglang nawalan kang trabaho during third year ng paghuhulog, hindi yan basta magka-cancel. Kasi po mangyayari, yung savings mo kumikita at yung kinita nung investment mo, pwede po siyang gamitin para yung policy mo ay hindi mag-cancel. Okay, wala bang mas mura? Baka po nagtatanong kayo, mas mura pa sa 2,000. So, yung po pinakita ko kanina na proposal is for 30 years old. Okay? So, ito po ang example. Pag po gusto ko sa nating makamura, ito po, kunya na nagpagawa na ba kayo ng banyo nyo? Yan. Ito kasi gusto niyang makamura eh. Yan. So, tingin niyo, ano mangyayari dito? Magagamit ba to? Yung tubig baka bumaha. Kasi nga gustong makamura. Ganito po ang nangyayari pag gusto nating makamura. Yung gusto natin na benefits, yung para mas maganda yung product natin, tinitipid natin, hindi natin magagamit.
no? Hindi ko naman sinasabi na kailangan mataas talaga. Siguro yung sakto lang, swak lang sa budget nyo, hindi sobrang mura, hindi rin sobrang mahal. Ang nire-recommend ko po is 5 to 10% of monthly income. So example, kung kita ka ng 25,000 per month, so pwede kang mag-ipon ng 2,500. O kaya, pwede ka mag-ipon ng 3,000, no? Kung ang kinikita mo 30,000 per month, pwedeng 3,000 per month, no? So, depende din po sa edad ang presyo ng insurance. Pag mas matanda po, mas mahal. Okay? Ibig sabihin, pag 40 ka na, 50 ka na, mas mahal na ang insurance. Pero pag bata ka pa, 30, 20, mas mura yung insurance. Okay? Paano ang application process? Lahat po ay online. Okay? Mag-fill up lang po kayo ng form, hintayin niyo yung aking text para doon kayo magpirma at magbayad. And may issue po yung policy nyo in 1 day. Minsan less than 30 minutes. Kaya lang, kailangan po healthy kayo para po ma-approve yan. Kasi po, pag hindi na healthy, hindi na, ano po, marami pong hinihinging mga medical. Legit ba yan? Okay, tatanong nyo. So, ProLife UK po ang company namin. Ako po yan, okay? ProLife UK, nakikita nyo yung logo na to kahit saan, all over the Philippines, makikita nyo. Since 1848 naman siya sa UK nagsimula. So, kung alam nyo yung Titanic, yan. Meron po kaming mga na-insure dyan sa Titanic, 292 na victims. And in Asia, yan, marami din kaming branches in Asia. In the Philippines, since 1996 po kami. And we are awarded as the International Life Insurer for 4 consecutive years. So ngayon pong, since 2024, December 31, we are the top one life insurance in the Philippines. So, ProLife UK, number one. So, nandyan yung mga ibang insurance companies. We're all good. Okay din po lahat yan, ng mga companies na yan. But ito po yung actual record. So since 1996 kami dito sa Philippines, and ito po yung mga totoong nabigay namin na claims. Kasi baka itanong nyo, hindi naman nagbibigay yan ng claim, hindi naman legit yan, scam yan. Okay, so ito po ang patunay na meron kaming actual na binigay na claims. So sa mga nagkasakit, ang nagbigay namin total ay 441 million. Death claim 1.14 billion, other claims 73 million. This is as of 2022. So nagre-release po kami ng claims every year. May records po kami niyan. Ito po ang isang tunay na example. Makikita niyo to sa Facebook. Okay, 700,000 insurance claims ng ProLife UK. Nagka-stroke po ito. So, kailan to nangyari? November 2024 lang. So, ano to? Pumasok sa GCash niya. No? Pag kasi nag-claim kayo, pwedeng GCash, pwedeng bank account, pwede ring check para i-withdraw nyo siya. So ito po, ang client na to ay nagka-stroke po yung policy owner. So buti na lang insured siya, 700K, malaking tulong, no? Ito naman, February 5, bago lang po ito, ang nangyari po dito, 1 million. Kasi po, na-diagnose ng stage 2 lymphoma. Okay, so 1 million, 32 years old siya. And, ayan, yan po ay actual claim na napoprocess namin as fast as 1 week, no? Depende, dapat kompleto yung requirements. Ito naman, 2 linggo pa lang po yung policy niya. Okay, nag-joke siya sa agent niya, pwede daw siyang ma-accident kasi may insurance daw siya. Nangyari po, nagkatotoo, huwag tayong mag-joke ng ganyan. Ang nangyari po dito ay yung client ay namatay due to sa motor yata ito, no? So, nagkaroon siya ng accident and death claim. Okay, so 2 weeks pa lang, ibig sabihin po kakakuha pa lang niya ng policy. After 2 weeks, ito na, may nangyari na sa kanya. So, death and accident reimbursement. So, ito po ang example bakit hindi rin natin dapat pinapatagal yung pagkuha po ng insurance. Kasi ito po mga accident na to ay pwedeng mangyari anytime. No? Ako naman po ay si Roxanne Malaluan. So, marami po akong clients worldwide o yung mga OFW. Pero sa Philippines yan, ito po 192 ang mga clients ko ngayon. And lahat po ng prices namin is online. Kahit saan ka man sa Pilipinas, okay? Kung OFW ka, kung uuwi ka dito, pwede ka rin kumuha ng insurance. And I'm one of the top financial advisors po in our company sa ProLife UK, consistent insurer, and quality service award, and one of the top 10% in our company. Consistent. So I'm 6 years na po dito sa company. And continuous that I have clients who trust me. Okay? And baka po iniisip mo, next time na lang ako kukuha, Ma'am Rox. Okay? Kasi marami pang budget. Ay, wala pang budget. Marami pang iniisip. Pag-isipan ko muna. So, wag naman po tayong umabot sana sa picture na to.
Kaka next time natin, okay? Kasi kaya yan, ganyan po ang nangyayari sa mga nagne-next time. Insurance ay nagtataas po ang price, lalo na kung mag-birthday ka, nako. Ito po example, 52 years old versus 50 years old. Tingnan niyo po, kapag 52 years old ka na, 750K na lang yung insurance mo. Kapag 3,000 per month. Pero kapag 52 years old ka pa lang, kaya siya ng 1 million. Ibig sabihin, kung pinatagal mo siya ng 2 years, nalugi ka ng 250,000. Okay? Ganun din sa accident and disablement, mas mababa siya. Plus yung savings mo pag nag-retire ka, konti na lang, di ba? Yan po ang example pag pinapatagal. Nagmamahal kasi po ang insurance habang tumatanda kasi po yung risk habang tumatanda ay tumataas. Okay? And the earlier you save, the better, of course. So ito ay isang age 26 and age 27 na client. Ano ang mangyayari? Kapag kumuha siya at age 26, tingnan niyo naman yung difference ng 1 million sa 837K. Pag nag-retire siya at 65 years old, 12.5 million versus 10.5 million. Ano po ang mas malaki? So, i-delay mo ba ang pag-i-invest? Pag dinelay mo ang pag-i-invest, i-delay mo din ang retirement mo. Pwedeng baka 60 years old ka na, tapos saka mo maisip, too late na, huli ng lahat. No? Kasi po, mas maaga tayong mag-invest, mas maaga tayong mag-save, the more time that we have to grow our money. That's another thing na kailangan natin i-consider. Plus, syempre gusto natin ng peace of mind ngayon. Anytime, yung mga sickness, accident, and death can happen. Araw-araw, marami pong pwedeng mangyari, no? At kumuha ka man po nitong plan na to, itong program, yung proposal na binigay ko sa iyo, kumuha ka man ito o hindi, magbabayad ka pa rin. Bakit? Ang death po ay sure. Lahat po tayo abot dyan, no? Unless immortal ka, no? And when it comes to death, we will have families left behind. May expenses din po yan. Sino po ang magbabayad nun? Sila ba? O gusto mo may insurance ka na iniwan? Meron silang magagamit. Okay? Or kung wala ka man maiwan, sila ang magbabayad. Sila ang magsasuffer. Accident, wala kang insurance, ikaw ang magbabayad. Ubusin mo ang savings mo, investment, benta mo lahat ng meron ka or umutang ka. Yon ang bayad kapag wala ka pong insurance. And sickness. Pag nagkasakit ka po, sino ang magbabayad ng hospital bills? Sino ang sasagot sa gagastos para sa pang-araw-araw mong pagkain, water, electric bill kung wala ka pong insurance? Okay? So okay lang po na hindi ka kumuha nitong plan na in-offer ko sa'yo, itong VUL plan. But always remember, magbabayad ka pa rin. Ikaw ang magbabayad sa ibang paraan. Mas mapapamahal ka. Okay? So, easier to apply din kapag healthy. Ito po example ng isa naming client na nag-apply dahil may nakita ng breast nodules at may family history ng breast cancer na deny na po siya. Okay, so hindi po lahat ay pwede mag-apply sa insurance. Kasi po pag may mga ganitong nakikita na sa medical, PAPE kayo, may nakita, automatic deny. Ang application ay nade-deny. Ito naman, na-deny kasi may hyperthyroidism pala, no? May medical history. Kasi habang tumatanda ka rin, dumadami yung mga sakit natin dyan eh, mga nararamdaman natin, no? Mga high blood, mataas yung sugar. So ito yung mga dahilan para ma-deny ka sa application. So hindi po lahat ay na-approve. Kaya kung healthy ka ngayon, this is the best time to get insured. Kasi sinasabi ng iba, hindi daw sila magkakasakit. Okay? Healthy daw sila, no? Sigurado ba tayong lahat dun? Kasi ngayon, sa panahon ngayon, daming lumalabas na sakit, no? Mabuti na yung sure ka. Kaysa yung dumating yung time, nagkasakit ka na, magsisisi ka, wala ka insurance, at yun, doon ka maglalabas ng maraming gastos. Okay? So ito naman, hindi na insurable. December 2024, 30 years old pa lang. Okay? Yun, diagnosed na siya. So, ito po kasi ka-teammate ko, parang pinapakuha niya insurance last year pero na-diagnose na siya noong December 2024. Gusto niya yung kumuha kung kailan po siya na-diagnose. So, hindi po ganon ang insurance. Okay? So, may binibigay po akong offer in the next 2 days until February 28 only. Kung gusto niyo pong makuha,
Eto ding additional offers, may bibigay po akong free financial coaching para mag-guide kayo dun sa retirement plans nyo, paano kayo makakapag-plan ng finances nyo. No, when it comes to savings, investments, retirement planning, I will help you there and making your future finances secure. And I will give you a financial planner. 150 pesos po ang cost nito, no? So, pwede itong printed, pwede ding soft copy, depende sa i-request nyo. And then, I can give you kung ano pong gusto nyo Life merchandise, payong, tumbler, wallet, purse, charger, power bank. Okay, so meron po kami niya worth of 500 pesos plus when you become my client this month hanggang February 28, nag-sign up po kayo ng inyong insurance plan. Lahat po ng bago nyong referrals na ibibigay, I will give you 10% of my earnings. Okay pa, 'di ba? Sa lahat ng mga ibibigay nyong referral. So this offer is valid only until February 28. And aside from these offers, syempre binanggit ko na rin na yung insurability is important while you're healthy para sa peace of mind mo, para mas maaga yung pag-grow ng savings and investment mo, at syempre para mas mura. Okay? So binigay ko na po lahat ng dahilan at sana I believe you make the right decision and kung okay po sa inyo to, gusto may tanong ka pa or anything, just reply to this video. Reply in sure if gusto mo makuha tong limited offer na to or if you have more questions, don't hesitate to reply. Okay, so I'm Roxanne again. Thank you and let's get insured.